Sadyang kulelat sa mahika ang binatang ito sa kanilang paaralan, kaya naman naging paboritong pag-initan siya ng mga sigarito. Sa paghakbang pa lang niya palabas ng silid, isang malakas na batok agad ang sumalubong sa kanya para ipamukha kung gaano lang siya kaliit. Pagkatapos nun, naglakad palayo ang mga mokong na parang sila ang hari ng eskwelahan. Ngunit sa isang iglap, may kakaibang naganap. Biglang sumulpot ang isang system window sa harap ni Russell at binigyan siya ng utos. Oras na para turuan ng leksyon ang mga abubot na iyan. Inabutan ni Russell ang mga kupal na nagpapausok sa banyo at diretsahan silang hinamon na papatumbahin niya silang lahat. Tinawanan lang siya ng mga ito at inakalang nabuwang na ang pobre. Kaya naman, naghanda sila ng gamot para itama ang tornilyo niya sa utak. Sumugod ang unang siga bitbit ang kamaong handang pumatay, pero bago pa siya makatama, tuhod ni Russell ang sumalubong sa kanyang sikmura. Tumalsik ang lalaki hanggang sa dulo ng pader. Sumunod naman ang pangalawang salot, pero ganoon din ang sinapit niya. Isang malutong na sapak sa mukha ang nagpasubasob sa kanya sa harap ng kanilang pinuno. Pero itong leader nila, wala man lang pakialam kahit bugbog na ang mga bata niya. Kalmadong humakbang ang boss at naglabas ng mahiwagang gloves bago mabilis na sumugod na parang kidlat patungo kay Russell. Parang wala lang na sinalo ni Russell ang atake nito at walang pasintabing dinurog ang kamao ng mayabang na pinuno sa mismong harap niya. Binaligtad niya ang braso nito hanggang sa mapaluhod sa sakit at magmakaawang pakawalan. Doon na nagsimulang mag-iba ang tingin ni Russell. Naging katulad ng sa isang dragon ang kaniyang mga mata habang bumabalot ang nakakapangilabot na kapangyarihan sa paligid. Napako sa kinatatayuan ng bully sa sobrang takot. Isang bagsak na suntok lang at tuluyan nang nawalan ng malay ang gago. Paano nga ba naging ganito kalakas ang dating tinatapak-tapakang lampa? Ang totoo niyan, bumalik siya mula sa hinaharap. Sa dati niyang buhay, naging estudyante rin si Russell Raymond sa eskwelahang ito ng mahika. Dahil wala siyang kontrol sa kanyang enerhiya, agad siyang sinibak sa klase at binansagang isang walang kwentang talunan. Matapos mamatay ng kaniyang ama sa giyera, napilitan si Russell na maging isang ligaw na sundalo at lumibot sa mundo para lang mabuhay. Ang tanging alaala na lang na hawak niya ay ang singsing ng kaniyang ina na may nakaukit na mata ng isang dragon. Isang araw, habang butas ang bulsa at malas sa buhay, pumasok siya bilang tagalinis sa isang lumang museo. Natagpuan niya roon ang mga buto at tuyong puso ng isang sinaunang dragon, biglang nanginig ang kaniyang singsing at ginising ang natutulog na halimaw. Ipinasa ng dragon ang kaniyang lakas kay Russell at ibinalik ang kaniyang kaluluwa sa panahon noong nag-aaral pa siya sa akademya. Ngayong naitumba na niya ang mga epal, lumabas na si Russell ng banyo at sumandal muna sa malamig na pader para huminga. Napaisip siya kung napasobra ba ang ginawa niya sa mga iyon. Saktong lumitaw muli ang isang mensahe mula sa mahiwagang sistema sa harap niya. Nakuha niya ang isang mababang uri ng magic stone bilang gantimpala. Nang hawak na niya ito, inutusan siyang lunukin ang naturang bato. Nag-alinlangan pa si Russell kung kakainin ba niya ito, pero nanaig ang tiwala niya na ito na ang simula ng kaniyang pagbangon sa ikalawang pagkakataon. Sinimulan niyang nguyain ang bato at laking gulat niya dahil napakasarap nito. Biglang may pulang enerhiyang tinatawag na mana ang dumaloy sa kanya. Binalot ng kakaibang lakas ang buo niyang katawan na ikinabigla niya ng husto. Sabi sa screen, matagumpay na niyang nakuha ang kapangyarihang iyon. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang pintig na nagmumula sa kanyang dibdib. Alam ni Russell ang nangyayari kaya sinubukan niyang pakalmahin ang sarili. Hinipon niya ang kaniyang puso at naramdamang kumakalat na ang enerhiya sa kaniyang katawan kaya unti-unti siyang napanatag. Lumabas ulit ang system window at ibinalitang mabilis na tumataas ang kaniyang antas ng mahika. Hindi lang ito basta pagdami ng lakas. Diretsong hinihigop ng kaniyang magic circle ang lahat ng enerhiya sa paligid ng kaniyang puso. Nakahinga siya ng maluwag ng tuluyan ng kumalma ang lahat. Napangisi si Russell dahil para siyang nakahukay ng ginto. Gamit ang bagong paraang ito, sigurado na siyang mapupunan niya ang kaniyang mga kakulangan. Magagamot na niya sa wakas ang kaniyang baradong daluyan ng mahika. Bigla tuloy niyang naalala ang malungkot na sinapit ng kaniyang pamilya noon. Sariwa pa sa isip niya ang kahihiyan noong pinalayas siya sa paaralan, mas malala pa rito ang hirap na dinanas niya noong naging sundalo siya para lang kumita. Ngayon, may pag-asa na siyang baguhin ang tadhana, naglakad siya sa pasilyo ng may kakaibang saya at gaan ng loob. Mukhang gumaganda na ang takbo ng kaniyang buhay. Maya-maya pa ay kumatok na si Russell sa pintuan ni Hubert Kimberly at pinapasok naman siya agad. Pagpasok niya sa silid, pinaupo siya ng matanda, sumunod naman si Russell habang nagkukunwaring pagod at walang sigla sa harap nito. Tinawag siya ng propesor sa tono na parabang alam nitong may mabigat na pinagdadaanan ang binata ngayon. Napansin ni Hubert Kimberly na tila ibang Russell ang kaharap niya ngayong araw. Sinubukan niyang alamin ang problema para makatulong sa solusyon. Tinanong niya si Russell kung may bumabagabag ba rito. Sinabi rin ng propesor na may mga balitang nakarating sa kaniyang pandinig tungkol sa binata. Nabalitaan niyang pinagkakaisahan daw ito ng mga kaklase, kaya gusto niyang malaman kung ito nga ba ang dahilan ng kaniyang itsura. Nagbalik sa gunita ni Russell kung gaano naging mabuti sa kaniya ang matanda noon,
at kung paano ito naniwala sa kanya kahit kailan. Napangiti ang binata bago sumagot sa tanong nito. Naalala niyang matagal na niyang gustong iparating ang mga salitang ito sa guro. Siniguro niya sa propesor na maayos lang ang lahat at huwag nang mag-alala. Nabigla ang matanda sa naging tugon ni Russell. Nagpasalamat si Russell sa pagmamalasakit nito. Tumikhim naman ang matanda at sinabing obligasyon niya talagang gabayan ang kaniyang mga estudyante. Sa harap ng klase, sinabi niyang papatawan siya ng parusa dahil sa paghilik niya kanina habang nagtuturo. Binuklat ng matanda ang makapal na libro at nagbabala na hindi magiging biro ang hagupit ng parusang matatanggap niya. Inutusan siyang gumawa ng isang masusing pagsusuri tungkol sa isang partikular na kabanata mula sa kanilang pinag-aaralan. Ayon sa mga balibalita, kahit ang mga veteranong mag-aaral ay madalas na sumusuko at nahihirapan sa bahaging ito. Habang nagsasalita ang guro, biglang lumitaw ang isang asul na screen na nag-uutos sa kanyang tapusin ang gawaing ibinigay ni Hubert Kimberly. May bonus pang naghihintay ayon sa sistema, depende sa kalidad ng gawa niya at sa magiging reaksyon ng propesor. Isang pirasong mababang uri ng mana stone ang premyo. Halos lumuwa ang mga mata ni Russell nang mapagtantong pati ang mga gawain sa paaralan ay itinuturing na quest. Napansin ng matanda ang pagkagulat ng binata kaya tinanong niya kung masyado ba itong mabigat para sa kanya. Agad namang tumanggi ang bida at nagpasalamat bago mabilis na tinapos ang kailangang gawin. Bulong niya sa kanyang sarili, hindi naman pala ganito kahirap ang gawaing kinatatakutan ng nakararami. Noong nakaraang buhay niya kasi, ibinuhos niya ang lahat ng oras sa pag-aaral ng mga teorya ng mahika. Bagamat palpak siya noon sa aktual na paggamit ng kapangyarihan, ngayon ay may bago siyang kailangang pagtuunan. Tinatawag itong pagsasanay sa daluyan ng enerhiya, habang naaalala niya ang panahong tinutugis siya ng halimaw noong mercenary pa siya. Ipinaliwanag niyang ito ang mga ugat kung saan dumadaloy ang lakas na hinihigop mula sa hangin sa pamamagitan ng paghinga. Iikot ang enerhiyang ito sa buong katawan hanggang sa mag-ipon ito sa loob ng kanyang puso. Sa kanyang gunita, sumugod ang dambuhalang nilalang at hinampas ang lupa gamit ang matatalas at dambuhalan nitong kuko. Mabilis na tumalo ng binata para umiwas, pero ramdam niyang muling magpapakawala ng atake ang kalaban. Ang pagpapalabas ng kapangyarihang ito mula sa loob ng katawan ang tinatawag nilang sining ng mahika. Habang inaalala ang nakaraan, bumigkas siya ng orasyon at nagpakawala ng naglalagablab na apoy mula sa kanyang mga kamay. Nilamon ng apoy ang halimaw, ang punto ay mas matibay ang daluyan, mas malakas na puwersa ang kayang ipunin. Subalit nang mamatay ang apoy, walang galos ang kalaban dahil kulang ang bagsik ng kanyang kapangyarihan para masaktan ito. Batid niyang malalagutan siya ng hininga kaya sinubukan niyang bumuo ng kalasag laban sa susunod na banat ng nilalang. Hindi pa man natatapos ang kanyang bulong nang bigla siyang makaramdam ng isang napakalakas na yanig sa katawan. Hinataw siya ng buntot nito bago muling sumugod ang halimaw upang tuluyan na siyang paslangin. Sa gitna ng alaala, sinabi ni Russell na ang kanyang karamdaman ang naging dahilan kung bakit tila impyerno ang bawat laban. Bagsak siya sa mga bato at halos mawalan na ng malay, ngunit pilit niyang idinilat ang kanyang mga mata. Sa kasamaang palad, muli siyang tumalsik ng mas malalim pa sa loob ng isang madilim na hukay. Napaisip siya kung kinahabagan ba siya ng langit o sadyang sinuwerte lang siya sa gitna ng matinding kamalasan. Ang pagkahulog na iyon ang nagdala sa kanya sa isang tagong lugar kung saan nadiskubre niya ang dalawang misteryosong aklat. Overvein ang pamagat ng unang libro, habang Wizard Body naman ang tawag sa ikalawang aklat na kanyang nakuha. Balik sa kasalukuyan, sinimulan ni Russell ang kanyang pagtakbo tuwing umaga para sa pagpapalakas ng kanyang mga daluyan. Layo ng Overvein na palakihin ang daluyan ng lakas, habang ang Wizard Body naman ang nagtuturo ng tamang paraan nito. Ginagawa nitong daluyan ng enerhiya ang bawat kalamnan para lalong tumibay ang pundasyon ng kanyang kapangyarihan. Dahil bata pa siya, mas mabilis at mas epektibo ang magiging bunga ng lahat ng kanyang paghihirap ngayon. Todo bigay ang ating bida sa ensayo dahil pursigido siyang ayusin ang depekto sa kanyang katawan sa pagkakataong ito. Dumilim na ang paligid sa kakaensayo bago naisipan ng ating bida na huminto muna at bigyang pahinga ang sarili. Suko na ang kanyang katawan pero tinapik niya ang sariling balikat bilang pagkilala sa kanyang matinding determinasyon. Biglang sumulpot ang babala na kailangan niyang makatakbo ng 5 kilometro para sa kakayahang Overvein. Subalit 0.05 pa lang ang natatapos niya sa 5 kilometro kahit na may bonus sa bilis. Napangiwi si Russell nang malamang maaari niyang ulit-ulitin ang hamong ito araw-araw para mas lalong lumakas. Depende sa kanyang pag-unlad, mas hahaba pa ang distansyang dapat niyang takbuhin sa mga susunod na araw. Mawawala lamang ang misyong ito kapag naabot na niya ang tamang antas ng lakas na kinakailangan para sa Overvein. Kinabahan siya at naguluhan kung bakit kailangang madaliin ang ganito kagandang oportunidad na dumating sa kanya ngayon. Hindi siya pwedeng tumungangalang at sayangin ang tsansang ito, kaya naman lalong nagsumikap ang ating bida. Nalampasan niya ang 1.4 na kilometro mula sa kabuuang 5 kilometrong takbuhan. Patuloy sa paghataw, sa wakas ay narating din niya ang 2.7 kilometro. Sa sandaling ito, nagsisimula ng manginig ng husto ang kanyang mga binti.
Sobrang sakit ng nararamdaman niya na halos mabali na ang kanyang mga tuhod kaya napilitan siyang tumigil muna. Sinilip niya ang screen at nakitang nakatapos na siya ng 3.6 na kilometro. Dahil dito, pinalakas niya ang loob na kaunti na lang ay mararating na niya ang dulo. Piniga niya ang lahat ng natitira niyang lakas. Gamit ang buong puwersa ng kanyang katawan, kumaripas ng takbo ang ating bida na parang sinasapian para lang maabot ang kanyang target. Malalim na ang gabi nang biglang lumitaw ang isang abiso na nagsasabing tapos na ang misyon at may naghihintay na gantimpala para rito. Bagsak siya sa lupa at pakiramdam niya ay malalagot ang kanyang hininga sa isang hakbang pa. Pero sa kabila ng pagod, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi dahil sa tagumpay. Namroblema siya kung paano makakabalik sa asrama sa ganoong kalagayan. Kinaumagahan, sinimulan na ni Professor Hubert na suriin ang ginawang ulat ni Russell. Parang hindi makapaniwala ang matanda nang makita ang lalim ng nilalaman ng nasabing ulat. Tinitigan niya si Russell at tinanong kung sarili ba talaga nitong gawa ang lahat ng yon. Ngumiting aso ang ating bida at pinanindigang pinaghirapan niya ang bawat salita roon. Napansin ng propesor ang bagsik ng kumpiyansa ni Russell, kaya naman nagsalita na si Hubert Kimberly. Sinabi niyang hangang-hanga siya sa kinalabasan ng ulat. Biglang sumulpot muli ang system screen at ibinalita sa kanya na matagumpay niyang natapos ang misyon. Oras na para makuha ang premyo. Nakatanggap siya ng isa pang mababang uri ng mana stone at isang karagdagang hiyas na kasing laki rin ito. Nadagdagan din ang kanyang kaalaman pagdating sa sining ng pagpapatawag ng mga halimaw, dahil sa mas malalim na pangunawang ito, mas lalo pa siyang lalakas. Magiging mas matindi ang kanyang puwersa, mas matitipid ang paggamit ng mana, at bibilis ang pagbigkas ng mga spell. Dito na napagtanto ni Russell ang katotohanan. Habang tumataas ang kanyang antas ng pag-unawa, lalong nagiging makapangyarihan ang kanyang sarili. Agad siyang nagpasya na samantalahin ang pagkakataong ito hanggat maaari. Pinuri ng propesor ang kanyang ginawa at pinahintulutan na siyang umalis. Pero bago pa makalabas, humingi muna ng isang pabor si Russell. Pagkatapos sabihin ni Russell ang kanyang hiling, nagtaka ang propesor kung bakit gusto nitong pumasok sa silid-aklatan ng mga guro. Binanggit ng matanda na sapat na dapat ang library ng mga estudyante para sa lahat ng kailangan niya, pero may mahalagang sinabi ang ating bida sa propesor. Inamin niya na naubos na niyang basahin ang lahat ng aklat sa library ng mga mag-aaral. Siyempre, mukhang imposible itong pakinggan, kaya muling nagtanong ang matanda. Siniguro ni Hubert kung talagang nabasa na ni Russell ang lahat, na buong tapang namang kinumpirma ng binata. Sinabi ng kanyang guro na talagang nakakamangha ang balitang ito. Gayunpaman, iginiit ng propesor na kahit nagsasabi siya ng totoo, ibang usapan na ang pagbibigay ng pahintulot para makapasok sa library ng fakultad. Binigyan siya ng babala na dadaan muna siya sa mabibigat na pagsubok para mapatunayan kung karapat-dapat ba siya roon. Sa narinig, biglang nagliwanag ang mukha ni Russell. Pumayag siya dahil makatarungan naman ang hiling ng guro. Ilang sandali lang, sunod-sunod na lumabas ang mga mission window na kailangang tapusin. Inutusan siya ng system na gawin ang bawat utos ng propesor para makuha ang mga reward, habang mabilis siyang tumatakbo sa labas. Napaisip siya sa dami ng pinapagawa ng propesor, at nasabing masyadong pihikan at mapili ang matandang iyon. Dahil alam niyang mas lumalakas ang mahika kapag mas malalim ang alam sa teorya, naniwala ang ating bida na magiging sulit ang lahat ng pagod na ito. Determinado siyang makuha ang lahat ng lihim na dunong sa fakultad anuman ang mangyari. Sa huli, sinimulan na niyang pag-isipan ang mga makukuha niyang premyo. Makakakuha rin siya ng mana stone sa bawat misyon, kaya para lang siyang nakahuli ng 2 ibon sa isang bala lang. Habang ninanamnam ang iniinom na tubig, may lumapit sa kanya at tinawag ang kanyang buong pangalan. Ang batang iyon ay si Anton Frederick. Mukhang may kinalaman siya kay Coma. Sinumbatan ni Anton si Russell at sinabing nagdurusa ang kaibigan niyang si Coma dahil sa ginawa nito. Matalim na sumagot si Russell at nagtanong kung ano ang problema roon at kung narito ba si Anton para maghiganti. Tumawa lang si Anton at sinabing walang kwenta ang pumunta roon para lang sa paghihiganti, habang nakikisabay din sa tawa ang kanyang mga kasama. Inutusan niya si Russell na itigil na ang kahibangan nito. Nilait niya ang binata at sinabing walang sinuman ang magsasayang ng oras para gumanti sa isang basurang gaya niya. Sinabi ni Anton na mas gusto pa niyang tapak-tapakan si Russell kaysa maghiganti rito. Sadyering binangga ng bully ang balikat ni Russell habang nilalagpasan ito. Nagbabala siya na magkikita sila sa klase mamaya. Biglang naalala ni Russell na malapit na palang magsimula ang leksyon, at nagtataka siya kung bakit masyadong mayabang si Anton. Bigla niyang naisip na ang susunod nilang klase ay tungkol sa praktikal na labanan ng mahika, kung saan mamarkahan ang bawat estudyante. Base ang grado sa magiging resulta ng bakbakan nila laban sa isa't isa. Ang masaklap, sa magiging laban niya kay Anton. Sa dati niyang buhay, lagi siyang nagiging kahiya-hiya sa klaseng iyon. Tandang-tanda pa niya kung paano siya laging pinatitumba ni Anton gamit ang kapangyarihan ng apoy. Pakiramdam ni Anton ay mas superior siya kaysa sa lahat. Ngumingisi pa ito habang kinukutya si Russell dahil sa kawalan nito ng maayos na daluyan ng mana.
Hindi akalain ni Russell na naging sobrang ulyanin siya para makalimutan ang tungkol sa pagsusulit na iyon. Napagtanto ng ating bida na kailangan na niyang kumilos agad. Dapat na siyang maghanda sa lalong madaling panahon. Mas mabuti ng huli kaysa sa wala. Biglang lumitaw ang system screen at ibinalitang may bago siyang misyon. Kailangan niyang maabot ang ikalawang bilog sa pamamagitan ng pagpapataas ng antas ng pangunawa sa kanyang kasalukuyang mga katangian. Noong araw na iyon, inubos ni Russell ang bawat sandali sa pagtapos ng mga gawaing ibinigay ng propesor hanggang sa abutin na siya ng hating gabi. Kinabukasan, bitbit ang makapal na tumpok ng mga papel, nagtungo siya sa opisina ng propesor para magpasa. Doon na nagpakita ang resulta ng system. Naglabas ang sistem ng mga abiso para sa bawat gawain at sinabing tapos na ang misyon kasama ang mga kaukulang pabuya para rito. Nang gabing iyon, bumalik si Russell sa asrama pagkatapos ng isang napakasulit na araw at nagpa siyang suriin ang kanyang mga premyo. Tumingin siya sa direksyon ng may 10 mana stone siya mula sa system at malalim siyang nag-iisip kung paano ba pakikinabangan ang mga ito. Bigla siyang nag-alangan habang tinititigan ang mga bato. Kaya ng katawan niya ang lakas nito nang hindi siya napapahamak. Wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang magtiwala na lang sa kanyang kapalaran. Dinampot niya ang mga ito at pinalakas ang loob. Kailangan niyang maniwala sa lahat ng pinaghirapan niyang ensayo. Walang pangingimi niyang isinubo ang 10 bato at sabay-sabay itong nilunok. Sa simula, parang walang nangyayari. Pero bigla na lang bumulwak ang kapangyarihan mula sa loob hanggang sa mabalot ang buong katawan niya ng mana. Sumabog ang nakakasilaw na liwanag sa buong silid habang nararamdaman niyang tila tinutupok ng apoy ang kanyang kalamnan. Para maipasok ang enerhiya sa kanyang puso, agad siyang gumawa ng mga bagong daluyan sa loob ng kanyang mana veins. Pinilit ni Russell na imaneobra ang daloy ng mana at ituro ito sa tamang direksyon. Kailangang umabot ito sa kanyang puso, kahit iniinda ang sobrang sakit, hindi siya sumuko at nanatiling matatag. Kasunod nito, pinalibot niya ang enerhiya para bumuo ng pangalawang bilog sa kanyang puso, gaya ng nauna. Target niya ang second circle, dahil kung papalpak siya, tiyak na mawawasak ang puso niya sa tindi ng presyon. Maingat niyang binubuo ang bilog, pero bahagyang nanginig ang loob niya sa dulo, isang mali lang at tapos ang lahat. Pero dahil wala nang atrasan nito, binuo niya ang determinasyon na tapusin ang nasimulan anuman ang mangyari. Nang maperpekto niya ang bilog sa gitna ng konsentrasyon, unti-unti nang hinigop ng kanyang mga ugat ang nag-uumapaw na mana. Handa siyang itaya ang lahat dahil alam niyang hindi kailanman matutupad ang kanyang mga pangarap. Na maging dakilang penyihir kung hindi siya lalampas sa antas na ito. Sumumpa siya na mararating niya ang second circle. Biglang may tumalsik na liwanag mula sa kanyang bintana, tila sasabog na ang kanyang buong pagkatao sa tindi ng puwersa. Maya-maya, nagising si Russell na nakahiga sa sahig, at doon niya napagtantong nagtagumpay siya. Narating na niya ang ikalawang bilog, at ramdam niya ang swabe at malayang pagdaloy ng mana sa kanyang katawan. Biglang nag-notif ang system na tapos na ang misyon, at oras na para makuha ang kanyang gantimpala. Lumalim ng husto ang alam niya sa mga elemento, kaya naman mas lalong tumindi ang bagsik ng bawat mahikang gamit niya. Kinaumagahan, sinimulang suriin ng propesor ang bawat ulat na isinumite ni Russell sa kanya. Namangha ang matanda, halos hindi siya makapaniwalang natapos ni Russell ang lahat ng iyon sa ganoon kabilis na panahon. Pero bago ang lahat, sinabi ng propesor na may isa pang huling tanong na dapat niyang sagutin. Bago siya bigyan ng pahintulot, isang napakasimpleng tanong ang ibinato ng propesor mas seryoso kaysa sa mga nauna. Tinanong siya ng propesor, sa 4 na pundasyon ng mahika, alin doon ang itinuturing niyang pinakamahalaga? Nabigla si Russell at napako sa kinatatayuan. Napansin ni Hubert Kimberly ang pagkatahimik ng binata. At bigla siyang nakaramdam ng pagsisisi dahil naitanong niya sa isang estudyante ang bagay na siya mismo ay kamakailan lang nalaman. Para hindi na mailang si Russell, tumayo ang propesor at binalak na ibahin na lang ang paksa. Pero bago pa makapagsalita ang matanda, sumagot na si Russell ng may buong kumpiyansa na ikinagulat ng propesor. Dahil hindi niya akalaing may sagot ang bata, natahimik si Hubert Kimberly at mataman siyang nakinig. Ang sabi ni Russell, ang pinakaubod ng mahika ay ang mental image o ang imahinasyon mismo ng gumagamit nito. Sandaling nag-isip ang propesor sa narinig hanggang sa nagtanong siya kung bakit iyon ang naging kasagutan nito. Nagmuni-muni muna si Russell, paliwanag niya, ang mahika ay ang sining ng paggawa ng mga bagay sa realidad gamit ang mana. Sa mundong ito, nahahati ang prosesong iyon sa 4 na magkakaibang antas. Ang una ay asimilasyon, kung saan inuunawa natin ang mga batas na kumokontrol sa kalikasan. Pangalawa ang pagbuo ng mental image, o ang pagpinta sa isipan ng lahat ng natutunan natin. Ang ikatlo ay konstruksyon, ang paglalapat ng mga formula para maging totoo ang nasa isip natin. At ang huli ay manifestasyon, ang sandali kung saan lumalabas na ang mahika sa tunay na mundo. Ayon kay Russell, ang konstruksyon at manifestasyon ay kayang makuha sa pamamagitan ng puspusang pag-aaral. Subalit ang mental image ay hindi basta-basta nakukuha ng sipag lang, kailangan mong lumampas sa iyong limitasyon. Dahil ang tapang at laya ng iyong imahinasyon ang tunay na magtatakda sa lakas ng iyong mahika.
Inilahad niya ang kanyang palad at nagpaapoy para magbigay ng halimbawa. Aniya, maaari niyang isipin na isang palaso ang apoy na ito sa kanyang isipan, at sa paraang iyon, makakalikha siya ng mga bagay na wala pa sa mundong ito. Tahimik lang na nakinig ang propesor at sumang-ayon sa bawat salita niya. Ayon kay Russell, nagsimula ang lahat sa pag-unawa sa takbo ng mundo, at pagkatapos ay pagbaluktot sa mga batas nito para makabuo ng isang obra maestra. Pinatay ni Russell ang kaniyang apoy at tinapos ang paliwanag ng may matinding kumpiyansa. Si Hubert Kimberly naman ay napaisip. Sa laki ng pinagbago ni Russell ngayon. Sa wakas, nagsalita na ang propesor at sinabing napatunayan na niya ang kaniyang hinala. Ninitian siya ng matanda at sinabing masyadong maliit ang silid-aklatan ng mga estudyante para sa isang gaya niya. Biglang lumitaw ang abiso ng sistema na tapos na ang misyon para makakuha ng pahintulot na makapasok sa unang palapag ng silid-aklatan ng propesor, kalakip ang gantimpalang 2 mana stone na may mababang antas. Noon din ay pumasok si Russell sa unang palapag ng naturang gusali. Sa bungad pa lang ay kitang-kita na ang lawak nito, na talaga namang kumuha sa kaniyang atensyon. Malayong-malayo ito sa dati niyang pinupuntahan. Agad siyang naghalughog sa mga istante, at nakakita ng ilang magagandang libro. Naupo siya at nagsimulang magbasa. Napagtanto niyang mas mapapakinabangan ang mga ito, kaysa sa mga karaniwang aklat sa paaralan. Sa gitna ng pagbabasa, isang babae ang tahimik na pumasok at pinagmasdan si Russell mula sa likuran. Biglang nagsalita ang babae para makuha ang kanyang pansin, sabay sabing mukhang kawili-wili ang binabasa ng binata. Halos tumalon sa gulat si Russell nang marinig ang tinig na iyon. Nabitawan niya ang libro, at mabilis na lumingon dahil akala niya ay nag-iisa lang siya. Ang nakapagtataka, walang tao sa likod niya, dahil ang babae ay misteryosong lumitaw sa kanyang harap sabay turo sa direksyong dapat niyang tingnan. Nakasuot ito ng pangmago at agad siyang nakilala ni Russell. Ang babaeng nakangiti sa kaniya ay walang iba kundi si Daria Snow White, ang pinuno ng menara ng apoy. Agad na nagbigay-pugay si Russell, pero bigla siyang nakaramdam ng matinding kaba habang kaharap ang babae. Paano ba naman, nasa ikawalong bilog na ang kapangyarihan ni Daria, isang antas na iilan lang ang nakakaabot sa mundo. Kahit lagpas 80 taon na siya, gumagamit siya ng dambuhalang mana para panatilihing mukhang bata ang kaniyang itsura. Siya ang reyna ng pinakamalakas na pangkat ng mga salamangkero na kung tawagin ay menara apoy. Nagulat si Pinakalma niya agad ang naguguluhang si Russell at sinabihan itong huwag masyadong mag-alala, habang nagtataka kung paanong ang isang hamak na estudyante ay nakapasok sa pribadong silid-aklatan ng propesor. Humarap siya rito at nagtanong. Diretsahang sinabi ni Russell na si Hubert Kimberly mismo ang nagpahintulot sa kaniya na gamitin ang lugar na iyon. Napabulong si Daria sa gulat at naitanong kung ang isang napakasungit at istriktong tao na tulad ni Hubert Kimberly ay papayag talagang magpapasok ng iba roon. Napangisi na lang ang ating bida nang mapagtanto niyang hindi lang pala siya ang nakakapansin sa pagiging masyadong formal at matigas ang ulo ng naturang propesor. Sinabi ni Daria na may punto ang binata, sabay paliwanag kung bakit tila seryosong-seryoso ang hitsura ni Russell habang nag-aaral ng mga kakaibang bagay noong pumasok siya kanina. Sinipat ng babae ang binata mula ulo hanggang paa, at doon niya napansin ang pambihirang linis ng taglay na mana ni Russell, pati na ang napaka-estableng daloy nito sa katawan. Muli siyang sumulyap kay Russell at bumulong na talagang 1 in a million ang isang katulad nito. Nilagpasan ni Daria si Russell at nag-iwan ng huling paalala na huwag nang mabahala pa sa kanyang presensya. Upang mawala ang kaba ng binata, tiniyak niyang wala siyang balak na sermonan ito o maging hadlang sa anumang ginagawa nito. Muling nagbigay-pugay si Russell bilang pasasalamat sa kabutihang loob ng babae. Ngunit bigla na lang, ihinampas ni Daria ang kaniyang paa sa sahig at isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa kanila. Hinamon niya si Russell na ibuhos ang lahat ng makakaya para lalong humusay, pero pag-angat ng tingin ng binata, tila bula nang naglaho ang misteryosong babae sa kanyang harapan. Tanging bakas na lang ng kumukititap na liwanag ang naiwan, mukhang ginamitan siya nito ng mabilisang teleportasyon patungo sa ibang dako. Naiwang tulala si Russell at tila pako ang tingin sa mismong puwestong kinalalagyan ng babae kanina. Matapos ang lahat, dahan-dahang lumabas si Russell sa library ng propesor at tahimik na isinara ang pinto, litong-lito pa rin sa naging engkwentro nila. Habang nakalutang ang isip niya sa kawalan, bigla siyang nakarinig ng isang pamilyar na boses mula sa kanyang likuran na nag-uusisa kung ang ating bida nga ba itong nakatayo sa tapat ng pinto. Agad na nilingon ni Russell ang nagsasalita at tumambad sa kaniya ang mukha ni Anton kasama ang kaniyang buong tropa. Takang-taka ang alipores ni Anton kung bakit nandoon si Russell, sabay tanong ng may halong pambabastos kung sino ba siya sa akala niya. Nang uyam si Anton at sinabing mukhang nagpapalakas lang si Russell sa mga guro, pero hinding-hindi nito mababago ang katotohanang isa pa rin siyang walang kuwentang nilalang. Naglakad palayo ang grupo habang humahalakhak sa tuwa, at huling hirit pa ni Anton, galingan na lang daw ni Russell ang kaniyang pagpapanggap hanggat kaya niya.
Habang papalayo, sumulyap pa ito pabalik, sabay hirit na kahit anong gawin ng binata, mauuwi lang sa wala ang lahat ng kaniyang pagsisikap sa huli. Hindi nagtagal, nagkatipon-tipon na ang lahat ng mga mag-aaral sa loob ng arena ng akademiya para sa kanilang aktwal na pagsasanay sa pakikipaglaban gamit ang mahika. Ang sinumang mapalad na unang matawag ang pangalan ay kailangang bumaba sa gitna at may kalayaang pumili ng kahit sinong nais niyang makasagupa sa naturang laban. Madalas na unahin ng mga propesor ang mga tinuturing na pinakamahina. Ginagawa ito para mabigyan sila ng pagkakataong makapili ng kalaban na kapantay lang din ng kanilang antas. Biglang binalot ng katahimikan ang paligid habang ang lahat ay nakatitig kay Russell. Tila inaasahan na ang pangalan niya ang unang isisigaw sa buong stadion. Napabuntong hininga na lang ang binata at noong nakaraang buhay niya, laging siya ang unang tinatawag. Pinagtsitsismisan siya ng mga bata at nagbibiruan pang si Russell na naman ang mapipili dahil sa diferensya niya sa daloy ng mana. Biglang may isang estudyanteng nagsimulang. Nagmamakaawa sila kay Russell, napiliin silang kalaban kapag tinawag na ang pangalan nito para lang mahila pa itaas ang mga grado nila ngayong semestre. Kinukutya ng iba si Russell, "Wag yang hambog na yan ang piliin mo, ako na lang." Napansin ng propesor ang gulo sa paligid kaya agad niyang pinatahimik ang buong klase. Sinimulan na niya ang pagpili at binanggit ang unang pangalan sa listahan. Nagbulungan ang lahat na si Russell na ang tatawagin, at ang iba ay humalakhak pa. Pero laking gulat nila ng pangalan ni Anton Frederick ang biglang umalinganggaw. Nagtaka sila kung bakit siya ang nauna, habang mayabang na lumakad si Anton lampas sa guro. Nagpasalamat siya, pero binanggit ng guro ang malaking ambag ng Frederick Merchant Association. Naging alerto si Russell, dahil sa isip niya ay alam na niyang mangyayari ang ganitong eksena. Pumunta si Anton sa gitna ng lapangan at pinababa na si Russell sa loob ng arena. Samantala, binisita si Hubert Kimberly ng isang hindi inaasahang panauhin ang kaniyang sariling maestro. Walang iba kundi ang tanyag na si Daria Gillian Register Stone White ang sumulpot sa harap niya. Sabi niya, normal lang naman na dalawin ng isang guro ang kanyang sariling estudyante. Dahil sa batang nakita sa silid aklatan, tinanong niya si Hubert tungkol sa pass na ginagamit doon. Inalam niya kung ibinigay ang card kay Russell, kinumpirma ito ni Hubert ng may halong kaba. Nilinaw ni Daria na walang ginawang masama ang bata, pero may nakita siyang bagay na pambihira. Inakala ni Hubert na ang tinutukoy ay ang sakit ni Russell sa pagbabara ng daloy ng lakas. Sinabihan siya ng guro na mapurol ang kaniyang isip dahil mali ang kaniyang hinala. Ibinunyag niya na matagumpay nang nalutas ni Russell ang kaniyang problema ng mag-isa. Ibinalita nitong nakaabot na ang bata sa ikalawang antas ng kaniyang kapangyarihan. Nagulantang si Hubert Kimberly at napaisip kung paano naging posible ang ganitong milagro. Habang naghahanda na ang dalawang binata sa kani-kanilang pwesto para sa bakbakan sa arena. Bago ang laban, may mensaheng lumitaw kay Russell. Ang misyon niya ay dapat siyang manalo. Makakakuha siya ng batong mahika at isang imbakan na kasya ang 40 kilo. Natuwa si Russell dahil tanging mayayamang salamangkero lang ang may ganoong mahiwagang imbakan. Habang nakatulala, bigla siyang kinutya ni Anton at tinawag na isang hamak na insekto. Tinanong siya kung naninigas na ba sa takot, at pinapaluhod at pinapagmakaawa siya sa gitna. Tumawa lang ang bida at biglang binalot ng umaapoy na enerhiya ang buong katawan. Napansin ni Anton ang pagbabago at nagsimulang kabahan kung totoo ba ang kaniyang hinala. Inutusan na sila ng propesor na pumwesto ng maayos para formal nang simulan ang duelo. Nagtaka ang guro kung paanong ang may sakit sa daloy ng mana ay nakaabot sa ikalawang antas. Pagkahudyat ng simula, agad na nagpakawala si Anton ng mahikang tinatawag na flamethrower. Isang malakas na buga ng apoy ang itiniempo niya ng diretsyo sa ating bida. Agad na nakita ni Russell ang panganib at humarang gamit ang kaniyang mahiwagang pananggalang. Tumama ang apoy sa depensa at tumalsik pa itaas, hindi man lang ito nakalusot sa kaniya. Nanatiling matatag si Russell sa kanyang pwesto habang patuloy na tinitiis ang buga ng apoy. Gulat na gulat ang propesor na nakasaksi sa bilis at husay ng reaksyon ng batang iyon. Hingal na si Anton sa pagpilit ng kanyang atake at gulat siya sa tibay na pinapakita ni Russell. Biglang huminto ang daloy ng apoy dahil kailangan munang bawiin ni Anton ang naubos na lakas. Nagmura sa inis si Anton nang mamatay ang apoy at agad na nakita ni Russell ang pagkakataon. Ginamit din ni Russell ang mahika ng ikalawang antas na mas kilala sa tawag na fire arrow. Mabilis niyang pinatama ang palasong apoy kay Anton na kasalukuyang walang depensa. Sinubukan ni Anton na umiwas habang hindi makapaniwala kung nakaabot na ba talaga si Russell sa ikalawang bilog. Dali-dali niyang binalot ang sarili ng isang kalasag upang masalag ang paparating na palaso. Malakas na sumabog ang palaso sa pananggalang at doon naramdaman ni Anton ang bangis nito. Lito siya kung paanong ang isang insekto na gaya ni Russell ay nagagawa siyang tapatan ng ganoon. Habang pilit na sinasalag ang mga nagbabagang palaso, may napansin siyang kakaiba na nagpatindig sa kanyang balahibo. Sa mismong harap niya, nakahanda na ang pangalawang atake ni Russell. Walang pag-aalinlangan itong pinakawalan ng ating bida nang walang kaabog-abog. Sumibat ang palasong iyon sa depensa ni Anton, at talagang hindi siya binigyan ni Russell ng kahit katiting na pagkakataon.
Napanganga ang gurong tagapamahala dahil sa pagtataka kung double casting na ba ang kanyang nasasaksihan. Sagot naman ng kasama niya, sadyang napakabilis lang talaga ng kanyang pag-usal kaya mukhang sabay ang mga tira. Habang nag-uusap sila, gumawa ulit si Russell ng apoy. Minaliit lang ito ni Anton sa pag-aakalang hanggang doon lang ang kaya nito. Naghanda siya ng sikretong panangga at binago ang kanyang depensa para maging matibay laban sa elemento ng apoy. Gamit ang ikalawang antas ng mahika, napansin ito ni Russell at biglang ngumisi dahil ito ang matagal na niyang inaabangan. Masyadong kampante si Anton na mauubos lang ang lakas ni Russell sa kanyang matibay na harang bago siya re-resback. Pero laking gulat niya nang biglang itigil ni Russell ang kanyang apoy at nagpalit ng ibang orasyon. Naglaho ang apoy sa kanyang kamay at napalitan ng malakas na ipo-ipo. Natulala si Anton sa biglaang pagbabagong ito. Napasigaw siya dahil palpak ang kanyang plano. Ginamit ni Russell ang palasong hangin at agad itong pinatama. Sa pulang depensa ng kalaban sa lakas ng tama nito, tumalsik palayo si Anton dahil sa tindi ng impact. Hindi niya lubos maisip na ang basurang ito ay kayang basahin ang kanyang galaw at agad na nagpalit ng taktika. Maging ang bagong guro ay napanganga sa gulat at nagdududa kung ito pa ba ang dating Russell na kilala niya. Samantala, ang gurong madaya na nagmamanipula sa laban ay pinagpawisan ng malapot dahil hindi siya makapaniwala sa nakikita. Napadaing si Anton sa sakit habang nawawalan ng kontrol sa kanyang harang hanggang sa malayo ang kanyang naging paglipad. Konti na lang at lalabas na siya sa bilog. Nag-aapoy ang kanyang galit dahil hinding-hindi siya magpapatalo sa isang hamak na bata. Bago pa man siya makabawi, nakalapit na si Russell at nagsisimula na namang maghanda ng panibagong sumpa. Mahika ng kidlat ang pinakawalan ng ating bida sa pagkakataong ito. Tumama ang kislap ng kuryente diretso sa dibdib ni Anton. Mas lalo siyang tumalsik palayo habang namumuti ang mga mata sa sobrang hapdi ng tama ng kidlat. Sinubukan pa niyang gumanti gamit ang apoy pero wala na siyang lakas. Talagang ginitgit siya ni Russell ng husto. Tuloy-tuloy ang pag-atake ng ating bida, pinatikim niya ang mapang-aping iyon ng sunod-sunod na kidlat. Nagreklamo ang gurong panig kay Anton dahil hindi raw niya pamilyar ang uri ng mahikang ginagamit ni Russell. Isinisigaw niyang dapat nang itigil ang laban pero pinigilan siya ni Professor Hubert at pinatinging mabuti. Sinabihan siyang tignan ang bumabalot sa katawan ni Russell para mapatunayang tunay na mahika ito. Agad namang tumingin ang guro. Napanganga siya nang makita ang maliwanag na aura ni Russell. Nautal siya habang sinasabing parang sa isang katriya ang kanyang mana. Napangiti si Hubert sa sobrang pagmamalaki kahit hindi rin niya alam kung paano iyon nagawa ng bata. Mukhang nahanap na ni Russell ang paraan para lumakas. Patuloy niyang pinatumba si Anton hanggang sa hindi na ito makagalaw. Huminto lang siya nang bumaon na ang katawan ni Anton sa lupa. Gulat na gulat ang ibang estudyante sa nasaksihan. Halos malaglag ang kanilang mga panga sa hindi paniwalang pangyayari. Maging ang gurong madaya ay tuliro sa nagaganap. Habang nakatulala siya, biglang may nagtanong kung ano ang ginagawa niya. Paglingon niya, pinaalalahanan siya ni Hubert Kimberly. Sinabihan siya na dapat nang i-anunsyo ang panalo. Nautal ang gurong madaya bago mabilis na binanggit ang pangalan ng nagwagi. Malakas niyang isinigaw na si Russell Raymond ang panalo. Dahil sa pagtataka, dahan-dahan siyang lumapit sa bata. Kahit alanganin ay pinuri niya ito at pinaalis na, pero sumagot si Russell na hindi pa tapos ang usapan. Nang magtanong ang guro kung anong ibig sabihin nito, ipinaalala ng ating bida ang mga alituntunin sa klase. Ayon sa batas ng paaralan, hanggat hindi sumusuko ang nanalo, maaari pa siyang humamon ng susunod na kalaban. Naghiyawan sa takot ang mga kaibigan ni Anton dahil alam nilang sila na ang susunod na makakatikim ng lupit. Itinuro agad ni Russell ang isa sa kanila bilang susunod na biktima. Bigla namang may lumabas na bagong mensahe sa system. Sinabi rito na ang bagong misyon ay manalo sa susunod na laban kapalit ng 2 pirasong mana stone at iba pang bonus. Ang mga premyong ito ay para sa sunod-sunod na pagkapanalo. Pinatunghay ni Russell ang bata at pinapasok na sa arena. Pagkatapos ng lahat, nabulong ni Hubert Kimberly na nakakalabing-4 na sunod-sunod na panalo na ang ating bida. Sa obserbasyon niya, napatunayan niyang may kakaibang galing at potensyal si Russell na matagal na niyang napapansin. Ngunit nagtataka ang propesor kung paano ito naging ganito kabilis. Inisip niyang muli ang bawat kilos ni Russell sa laban. Samantala, nakatanggap si Russell ng abiso na tapos na ang misyon at nabuksan na ang bagong imbakan bilang gantimpala. Automatiko nang mapupunta sa imbakan ang bawat gamit niya habang may kalakip pang mga mana stone bilang gantimpala. Ito ang premyo sa bawat tagumpay niya sa laban, pero may isang kakaibang bagay na nakatago sa loob ng storage. Ibinigay ng sistema ang misteryosong gamit na ito, kaya naman hindi na maitago ni Russell ang kuryosidad niya. Dahil sa matinding pagtataka, agad niyang binuksan ang dimensional storage at hinalughog ang loob nito. Isang lumang mapa ang tumambad sa kanya, may markang X sa isang partikular na dako. Biglang umilaw ang isang bagong misyon na nag-uutos sa kanyang puntahan ang nakatagong lokasyong iyon. Kailangan niyang tapusin ang nakatakdang gawain doon sa tulong ng isang mahiwagang liwanag na magsisilbing gabay niya. Hindi pa alam ang malaking premyo rito,
pero sigurado na ang 5 pirasong mana stone na nasa gitnang antas. Gayunpaman, mahigpit ang babala ng sistema na kailangan muna niyang maabot ang ikatlong bilog bago sumabak dito. Nanlaki ang mga mata ni Russell nang malamang kailangan pa pala niyang maging third circle mage bago maglakbay. Sumagi sa isip niya ang tungkol sa antas na iyon, isang bagay na pilit niyang inabot noong unang buhay niya. Dati-rati ay laging bigo siyang marating ang level na iyon, at isa pa, wala siyang kaalam-alam sa lugar na ito. Kahit anong titig niya sa mapa ay hindi niya ito matukoy, kaya nagmamadali siyang nagtungo sa silid-aklatan ng propesor. Pinagpatong-patong niya ang mga libro sa mesa, desperadong makakita ng kahit katiting na impormasyon. Nabuhayan siya ng loob ng mahawakan ang aklat tungkol sa mga hangganan ng kaharian ng Endmian. Sa kasamaang palad ay wala doon ang sagot, kaya agad niyang nilipat ang atensyon sa susunod na makapal na libro. Kahit ang sumunod na sanggunian ay walang naibigay na linaw, hanggang sa maubos na niya ang iba pang mga babasahin. Matapos ang ilang oras na pagbabasa ng napakaraming aklat, napasandal na lang siya sa pagkadismaya dahil sa kawalan ng resulta. Habang lumalabas ng library ay hindi niya mapigilang maghimutok dahil sa dami ng oras na nasayang niya. Sa huli, napagtanto niyang mas mainam na ibuhos muna ang lakas sa pag-akyat sa ikatlong bilog ng kapangyarihan. Nanginginig sa takot ang mga estudyanteng nadadaanan niya sa pasilyo matapos nilang masaksihan ang bagsik ng kakayahan ni Russell. Napangiti siya dahil tapos na ang panahon ng pang-aapi sa kanya, kahit na nananatili siyang mag-isa sa buhay. Sa gitna ng malalim na pag-iisip, isang boses ang bumasag sa katahimikan, si Hubert Kimberly pala yun. Paglingon niya, bumungad ang nakangiting mukha ni Hubert Kimberly na tila may mahalagang sasabihin sa kanya. Naitanong ng propesor kung maaari ba siyang sumaglit sa opisina nito, at agad namang pumayag si Russell. Pagdating sa loob, pinaliwanag ni Hubert Kimberly na malapit na ang bakasyon para sa panahon ng tag-init. Habang nagtitimpla ng mainit na tsaa, kinumusta ng propesor kung ano ang mga plano ni Russell sa darating na break. Aminado si Russell na wala pa siyang balak gawin, kaya naman sinamantala ito ni Hubert Kimberly para humingi ng pabor. Laking gulat ng ating bida nang alukin siya ng propesor na makasama sa isang mahalagang proyektong pananaliksik. Siniguro pa nito na mapapabilang ang pangalan ni Russell bilang isa sa mga pangunahing may akda ng pag-aaral. Ngunit nang masipat ni Russell ang mga dokumento, agad niyang nakilala ang pamilyar na larawang naroon. Napansin ng propesor ang biglang pagbabago sa mukha ni Russell, kaya agad itong nagtanong kung may problema ba. Humingi ng paumanhin si Russell at sinabing mukhang mayroon na pala siyang kailangang asikasuhin ngayong bakasyon. Naguluhan ang matanda dahil kasasabi lang ng bata na wala itong kahit anong naka-schedule na lakad. Ipinakita ni Russell ang hawak niyang libro at sinabing iyon ang eksaktong destinasyon na nais niyang puntahan. Inilahad din niya ang kanyang mapa, at doon kinumpirma ni Professor Hubert na ang tinutukoy ay ang Maldiva. Dumating ang bakasyon at lulan ng isang karwahe, sinimulan na ni Russell ang mahabang paglalakbay patungong Maldiva. Habang nakadungaw sa bintana, kumuha siya ng isang mana stone mula sa kanyang imbakan para sa sariling gamit. Isinubo niya ang bato at sinabing sapat na ito para hindi siya makaramdam ng gutom sa buong biyahe. Sumumpa siya sa sarili na bago pa man siya makatapak sa lupain ng Maldiva, dapat ay third circle na siya. Sa kabilang banda, iniisip ng propesor ang tadhana dahil may iba pang mahalagang tao na patungo rin doon. Sigurado siyang naroon na ngayon ang kanyang gurong si Daria, at naniniwala siyang magiging maganda ang kahihinatnan nito. Samantala, sa dalampasigan ng dagat sa Maldiva Endmian, kampanteng nagpapahinga si Dajilian Register sa ilalim ng araw. Naalala niya ang kanyang mga turo na ang numerong 9, 6, at 3 ay may sagradong papel sa mga mangkukulam. Ang mga ito ang nagsisilbing hagdan tungo sa tugatog ng kapangyarihan, ang pagbuo ng mga bilog, at ang tagumpay. Grabeng hirap ang susuungin nila para lang maging isang dakilang salamangkero, pero iba ang ikatlong bilog, ito ang tunay na simula. Dito na magsisimula ang pagtahak ng isang mage sa landas ng mag-isa. Napaisip si Daria kung gaano nga ba kalungkot ang ganitong buhay, hanggang sa biglang sumagi sa isip niya ang taong yun. Naalala niya ang pagkikita nila ni Russell, at napaisip kung ayos lang ba ang bata. Hindi mawala sa isip niya ang itsura ni Russell habang seryosong nagbabasa. Isang mataas na antas ng aklat ng mahika ang binabasa ni Russell noon. Samantala, nakarating na rin sa Maldiva ang karwaheng sinasakyan niya at kinausap na siya ng kutsero. Sabi ng kutsero, naroon na sila sa kanilang destinasyon. Naghintay siya ng sandali, pero nagtaka siya kung bakit hindi man lang bumababa ang bida nating ito. Nang silipin niya ang loob para tignan ang pasahero, napasigaw siya sa gulat nang makita ang itsura ni Russell noon. Maya-maya lang, parang wala sa sariling lumalamon na si Russell sa. Habang may hawak na malaking tinapay ang kabilang kamay, nilalantakan niya ang tumpok ng pagkain sa harap niya dahil sa matinding pagod. Naubos ang lakas niya sa pagpapakalma ng nagwawalang mana habang binubuo ang ikatlong bilog. Naalala tuloy niya ang nangyari sa kutsero. Noong sinuri siya ng kutsero, nakita siyang walang malay, kaya natatarantang ginigising siya nito sa takot na baka tuluyan na siyang. Akala nito ay patay na siya. Sa kasalukuyan, nilagok ni Russell ang kanyang inumin at nakahinga ng maluwag dahil sa wakas ay narating na niya ang ikatlong bilog.
Inubos niya ang laman ng baso at malakas itong ibinagsak sa mesa, habang namamangha sa kapangyarihan ng ikatlong antas ng mahika. Hindi siya makapaniwalang nahigitan niya ang limitasyon ng dati niyang buhay sa loob lang ng ilang buwan matapos siyang bumalik sa nakaraan. Nag-iwan siya ng ilang barya pambayad sa kinain bago mabilis na umalis, habang naglalakad, nangako siya sa sarili na kailangang. Higit pa sa ikatlong bilog ang dapat niyang maabot. Muling lumitaw ang mensahe mula sa sistema tungkol sa misyon sa mapa at inutusan siyang hanapin ang partikular na lokasyong nakatanda roon. May lumabas na abiso na isang liwanag ang gagabay sa kanya kapag naglakas loob na siyang lumapit sa markadong lugar. Muling tiningnan ni Russell ang mapa at napagtantong kailangang mahanap ang eksaktong puntong tinutukoy roon. Kailangan niyang marating ang lugar na iyon pero wala siyang kaalam-alam sa paligid. Habang nag-iisip kung paano makakahanap ng direksyon, aksidente niyang narinig ang boses ng isang tour guide. Narinig niyang may sinasabihan ng gabay na isasama sila sa pinakamagandang lakbay sa paligid ng bulkan ng Pompeo. Sobrang lakas ng sigaw nito. Paulit-ulit na isinisigaw ng gabay ang tungkol sa espesyal na diskwento. Hindi nagtagal, sumama na rin si Russell sa grupo at sinundan ni Russell ang gabay sa mabatong daan. Ikinukuwento nito na dati ay isa lang simpleng bundok ang Pompeo. Isang karaniwang bundok na naging bulkan na lang bigla. Ayon sa kwento, nangyari raw ito dahil may isang pambihirang nilalang na nanirahan ang mahiwagang nilalang na iyon doon. Agad na sinabi ng gabay na iisang nilalang lang ang pasok sa ganoong paglalarawan. Iisa lang sa buong mundo. Walang iba, kundi ang pulang dragon. Naisip ni Russell na marahil ito na ang tamang pagkakataon para nagpasya si Russell na humiwalay na sa grupo mula sa puntong iyon. Palihim siyang lumayo sa mga turista at bigla na lang tumalon. Tumalon siya mula sa bangin kung saan sila nakatayo. Habang abala pa ang gabay sa pagkukuwento, tuluyan ng sumisid pababa si Russell. Walang pasubaling tumalon si Russell mula sa talampas. Napadpad siya sa kalapit na ilog at parang himalang naglakad sa ibabaw ng tubig habang pabulong na nag-iisip. Kung may kinalaman ba ang lugar na ito sa dahilan ng pagbalik niya sa nakaraan, sa kanyang paglakas, sa mga misyon, at sa mga pabuya. Mga biyayang matagal na niyang tinatanggap. Habang sinusundan ang mapapatungong talon, batid niyang sadyang inihanda ang lahat para ihatid siya sa isang misteryosong destinasyon. Sigurado si Russell na ang lahat ng kaganapang ito ay may malalim na koneksyon sa makapangyarihang dragon. Ang nilalang na dating nanirahan sa pook na ito. Habang nakatitig sa mapa, may kumawalang kislap na biglang lumutang sa tapat niya. Ang liwanag na iyon ay unti-unting naghugis mata bago biglang kumaripas ng takbo palayo sa kanya. Iniwan nito ang mapa at tila may tinutumbok na isang tagong dako. Naalala agad ni Russell na ito ang gabay na magtuturo ng tamang landas para sa kanya. Tinawid ng liwanag ang ilog hanggang sa tumagos ito sa naglalakihang bagsak ng tubig. Napangiti ng bahagya si Russell at batid niyang sa likod ng talon nakatago ang kanyang pakay. Mabilis siyang bumigkas ng engkanto at nagpakawala ng palasong hangin para hawiin ang harang ng tubig at makagawa ng daan. Agad na sumalubong ang ating bida sa bakanteng espasyo para hindi siya masyadong mabasa. Pagkapasok, tumapak siya sa malalaking bato at tumambad ang isang kuweba ng lava sa mismong likuran ng talon. Tandang-tanda pa niya ang babala ng sistem na dapat ay umabot muna siya sa ikatlong antas bago pumunta rito, pero sa halip. Wala naman siyang makitang kahit anong halimaw o mabangis na hayop, kaya nagtaka siya kung bakit may ganoong babala. Tuloy pa rin ang ating bida sa maingat na pag-usisa sa loob ng kuweba sa bawat hakbang niya. Nakakita siya ng mga haligi na patunay na may mga nanirahan na rito noon, o isang pangkat ng mga tao na namalagi sa dilim. Hinaplos niya ang isa sa mga poste at napaisip kung gaano na kaya katagal itong nakatayo doon. Habang nagmamasid, may isang bagay na biglang kumuha ng kanyang atensyon. Sa wakas, nakita na niya ang liwanag na huminto sa harap ng isang kakaibang pinto. Lumapit si Russell para silipin kung anong misteryo ang nakatago sa likuran nito. Sa bawat hakbang niya, biglang kumabog ang kanyang dibdib parang may hindi magandang mangyayari. Napahinto siya at naitanong sa sarili kung kinalawang na ba ang mga diskarte niya noong mercenary pa siya. Ang masaklap kasi, kapag nakakabinging katahimikan at walang bakas ng kahit anong hayop, iisang bagay lang ang ibig sabihin niyan. Napadpad ka sa baluarte ng isang dambuhalang maninila, at bago pa kumurap si Russell, may lumabas na higanteng butiki sa harap niya. Minaliit siya ng tingin ng halimaw kaya mabilis siyang lumayo para hindi masilo ang ulo niya sa isang kagat lang. Paglayo niya ng ilang metro, doon lang niya nakumpirma na isang dambuhalang Komodo dragon ang kalaban niya. Naalala niya noong sundalo pa siya na kailangan ng 2 buong grupo para lang mapatumba ang ganitong klaseng halimaw. Habang papalapit ang kalaban, napagtanto ng ating bida na wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang tumakas agad. Dahil suntok sa buwan ang pumatay rito, ginamitan niya muna ito ng mahika para bumagal ang kilos nito. Ginamit niya ang pangalawang antas na kidlat na palaso, sabay tipon ng lahat ng lakas niya. Umalingaw-ngaw ang ungol ng dambuhala habang sumusugod, pero hindi nagpatinag si Russell at itinutok ang kanyang tira.
Pinakawalan niya ang tira sa mismong mukha nito, umaasang sapat na iyon para makagawa siya ng tsansang makatakas. Tumama ang atake at naramdaman ng halimaw ang tindi ng kuryente, kaya napatigil ito at hindi makagalaw. Nakahinga ng maluwag si Russell dahil gumana ang plano niya, kaya naman kumaripas na siya ng takbo palayo. Mabilis siyang tumungo sa batong pintuan kung saan kanina pa nakatutok ang mahiwagang liwanag para sa susunod na pagsubok. Malapit na sana siya sa bukana nang biglang humarang ang dalawang estatwa gamit ang kanilang mga tungkod. Kailangan daw niyang patunayan ang kanyang galing bago makapasok, bagay na labis na ikinabigla ng ating bida. Alam niyang hindi siya basta-basta palalagpasin, lalo na't nasa likuran na niya ang galit na halimaw. Mukhang mabilis lang nawala ang epekto ng kuryente sa dambuhala, at doon naramdaman ni Russell na wala na siyang kawala. Sa gitna ng panganib, nagdesisyon siyang gumawa ng isang mapanganib na hakbang dahil wala ng ibang daan. Humaharap na may kasamang matinding galit, pinanindigan niyang kailangan niyang gumawa ng sarili niyang lagusan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at nagpakawala ng naglalagablab na apoy, diretso sa dambuhalang butiki. Sa isang iglap, biglang sinuri ng mahiwagang pintuan ang kapangyarihang inilalabas ng katawan ni Russell. Nakita rin ng halimaw ang naging reaksyon ng pinto sa lakas ni Russell at napatitig na lang ito sa gulat. Sa halip na sumugod, biglang napatigil ang Komodo Dragon kaya nagtaka si Russell kung bakit ito nanigas. Tumayo ng tuwid ang dambuhala na tila nagbibigay-pugay, dahilan para lalong malito ang ating bida sa nangyayari. Bigla ring ibinaba ng mga bantay ang kanilang mga sandata at hinayaan na siyang dumaan papasok sa pinto. Isang boses ang nagsabing pasado na siya sa pagsubok kaya malaya na siyang makakatuloy sa loob. Nagliwanag ng husto ang pulang bato sa pintuan hanggang sa mapuno ng nakasisilaw na sikat ang buong kuweba. Pagmulat ng kanyang mga mata, isang matinding sakit ng ulo ang bumati sa kanya sa isang kakaibang lugar. Agad niyang tiningnan ang paligid at laking gulat niya na purong yelo na ang inaapakan niya ngayon. Naguluhan siya kung bakit nasa gitna na siya ng nagyayelong lugar, gayong nasa kuweba lang siya kanina. Walang makita kundi mga yelo at estatwa sa paligid, kaya naisip niyang baka bigla siyang nailipat ng lugar. Habang nagmamasid, may napansin siyang kakaibang bagay sa itaas ng hagdanang gawarin sa purong yelo. Isang mahiwagang trompeta ang nakagapos sa mga kadena, at bigla namang lumitaw ang isang babala sa harap niya. Nakasaad doon ang kanyang pangalawang misyon, lipulin ang lahat ng golem at tapusin ang pagsubok ng apoy. May narinig siyang kalabog at laking gulat niya nang ang mga estatwang yelo ay biglang naging buhay na halimaw. Napapalibutan na siya ng mga dambuhalang golem at napaisip kung kakayanin ba niyang mag-isa ang laban na ito. Walang oras para mag-alinlangan kaya agad siyang naghanda at nag-ipon ng kapangyarihan para sa apoy. Napamura na lang siya sa tindi ng hirap ng misyong ito, pero wala na siyang magagawa kundi ang lumaban. Paulit-ulit siyang nagpakawala ng mga bolang apoy sa mga kalaban na parang nawawala sa sarili sa tindi ng kaba. Tumama ang kanyang atake sa dibdib ng isang golem, at kampante siyang mawasak ito dahil apoy ang katapat ng yelo. Tanda ni Russell na para mapatay ang mga ito, kailangang madurog ang pinakapuso ng kanilang katawan. Pero parang walang nangyari sa golem, at tila tinatawanan lang siya nito dahil sa hina ng kanyang tira. Kaunting lamat lang ang nagawa ng kanyang apoy, kaya pakiramdam ni Russell ay dito na magtatapos ang lahat. Napangiwi siya sa tindi ng ginaw at nag-isip na gamitin ang lakas ng hangin dahil hindi epektibo ang apoy. Ngunit tila may malaking problema dahil hindi sumusunod sa kanya ang elemento ng hangin, anuman ang gawin niya. Biglang pumalpak ang hangin niya. Sa gitna ng paglalaro, biglang sumugod ang golem at balak pasabugin ang bungo niya. Kumaripas ng galaw si Russell para magpalabas ng kidlat. Kaso, wala ring lumabas at doon na niya naramdamang katapusan na niya. Dumagundong ang suntok ng dambuhala sa pwesto niya. Buti na lang, mabilis na nakailag si Russell bago pa siya nayupi. Napasandal siya sa pader ng yelo habang naghahanap ng matatakbuhan. Bigla niyang naalala yung mensaheng lumitaw kanina. Inisip niya kung bakit ayaw gumana ng kapangyarihan niya. Pumasok sa isip niya ang tungkol sa sinabing pagsubok ng sistema. Kailangan daw tapusin ang pagsubok ng apoy. Biglang may sumulpot na isa pang dambuhala at balak siyang tirisin na parang insekto. Balak siyang ipit sa pader ng halimaw, pero mabilis na nakawala ang bida natin. Bigla niyang naintindihan na sa lugar na ito, tanging apoy lang ang pwedeng gamitin. Habang umiiwas, nadulas siya sa yelo at sumubsob sa pader hanggang sa maipit sa dulo. Napaligiran na siya ng mga dambuhala at mukhang wala na siyang kawala. Napaungol sa hapdi si Russell dahil sa lakas ng pagkakaumpog niya. Tumulo ang dugo sa noo niya, mukhang nabiyak ang balat niya sa tindi ng pagkakatama sa pader. Bitbit ang matalim na tingin, bumuo siya ng bolang apoy at sumugod sa mga kalaban, oras na para lumaban ng harapan. Nganga ang mga higante nang makitang nagliliyab ang buong katawan niya sa mana. Tatlong matitinding bolang apoy ang sabay-sabay na pinakawalan ni Russell. Nagulat ang dambuhalang yelo sa biglaang atake, pero wala na siyang nagawa dahil sa tindi ng bilis ng mga palasong apoy. Sobrang lakas ng pagsabog kaya lumitaw ang pinakapuso ng golem. Agad itong tinapos ni Russell bago pa makabawi. Isang tirada pa sa mismong gitna at naging pira-piraso ang kalaban. Ganoon din ang ginawa niya sa isa pang dambuhalang malapit sa kanya.
Umubra ang plano niya pero hingal kabayo na siya. Dalawa pa lang ang napapabagsak niya sa dami ng kalaban. Kapang hindi siya nagbago ng diskarte, mauubusan siya ng lakas bago pa matapos ang laban. Napangiwi ang bida natin at nag-isip ng ibang paraan. Sinubukang ibaon ng golem si Russell sa lupa, pero mabilis siyang nakalayo para ayusin uli ang plano niya. Para mabasag ang makapal na baluti ng yelo, naisip niyang gumamit ng estilo ng mga mandirigmang sumisira ng bakal. Kailangan niyang ipunin ang lahat ng puwersa sa iisang tuldok lang para maging mas matindi at masiksik ang bawat tira. Dapat mas malaki at mas mabigat ang atake niya. Dahil mahirap itong gawin, kailangan muna niyang lumayo ng kaunti. Kinakailangan ng oras para sa ganitong uri ng mahika. Pagkalayo niya sa mga golem, sinimulan na niya ang pagbigkas ng spell. Gumawa muna siya ng palasong apoy. Ginamitan niya ito ng pampalakas para lalong lumaki at bumigat ang puwersa nito. Para dumami ang mga ito, gumamit siya ng paraan para magkopya ang mga palaso hanggang sa maging kumpol-kumpol na sila. Sa huli, kailangan niyang pagsama-samahin ang lahat ng iyon sa iisang bagsakan para talagang tumagos ang lakas. Sa ganitong paraan, iisang palaso lang pero 5 ang katumbas na bangis nito. Tagumpay siyang nakabuo ng 5 nagliliyab na pana. Panahon na para pag-isahin ang lahat. Sinimulan na ni Russell ang mahika para siksikin ang mga ito. Pinagsanib niya ang mga ito sa kanyang mga palad, pero biglang sumulpot ang isang golem sa mismong harapan niya. Buwelo ang suntok ng dambuhala at mukhang si Russell ang madudurog sa sahig na yelo sa oras na tamaan siya nito. Napasigaw na siya habang pinipilit na mapag-isa ang mahika para hindi mategi. Sa huling sandali, tuluyan na niyang binitiwan ang atake. Isang nakabibinging pasabog ang naganap. Sa tindi ng lakas nito, napatigil ang paglusob ng lahat ng mga golem. Nabutas ang dibdib ng isang golem at nadamay ang puso nito. Mabilis na lumayo si Russell mula sa usok at gulo. Hinayaan niyang bumagsak ang kalaban. Naglakad siyang parang tunay na mandirigma bitbit ang bagong sandatang tinawag niyang Blaze Lance. Muling nag-iba ang anyo ng mga mata niya. Sabi ng sistema, ang kakayahan niya ay lumampas na sa itinakdang hangganan. Sadsad na ang limitasyon. Sumang-ayon si Russell dahil ramdam na ramdam niya ang umaapaw na enerhiya sa kanyang katawan. Pakiramdam niya, abot kamay na niya ang lakas ng ikalimang antas. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang sibat. Alam niyang mabilis maubos ang lakas niya sa paghawak lang sa sibat na iyon. Para hindi masayang ang oras, agad na siyang sumalakay. Sumugod ang mga golem para patunayan na hindi sila nasisindak sa bago at kumikinang niyang sandata. Mula sa kinatatayuan niya, pinakawalan niya ang isang hataw na tumagos sa puso ng 3 golem ng sabay-sabay. Isa-isa niyang pinitik ang mga sumunod na kalaban, 4 na lang ang natitira kaya lalo pa niyang binilisan ang kilos. Tinuloy niya ang paglilinis sa paligid. Napakadali niyang winasak ang puso ng isa pang dambuhala. Sa isang iglap, tinigpas niya ang pangalawa at dinurog ang loob nito. 2 na lang ang kailangang tumbahin. Habang nagbibilang siya, biglang may golem na lundag mula sa itaas para dambahan siya. Pero sisilang sa kanya ang pag-iwas. Bigla siyang tumalon at hinati sa gitna ang halimaw dahil sa sobrang yabang nito. Pagkabagsak niyon, handa na uli ang bida natin. Habol hininga na si Russell dahil ubos na ang lakas, pero bawal siyang tumigil hanggat may nakatayo pa sa mga kalaban. Pinili ng huling golem na lumayo at nagsimulang magpaulan ng dambuhalang tipak ng yelo sa kanyang kinalalagyan. Buti na lang at nasalag niya ang mga ito, kahit alam niyang muntik na siyang mapatay ng mga tumamang yelo kanina. Sa puntong ito, halos wala na siyang mana at unti-unti nang naglalaho ang kanyang hawak na mahiwagang sibat. Pilit siyang bumangon habang hawak ang sandata, batid na isang huling sugal na lang ang kaya niyang gawin ngayon. Nagpasya siyang ibato ang sibat sa halimaw, ito na ang huling hirit kaya dapat ay maging swak ang kanyang asinta. Buong lakas niyang ipinukol ang sibat sa papalapit na kalaban, habang umaasang tatama ito ng diretsyo sa target. Sa wakas, bumaon ang sibat sa harang na yelo, at tumama sa pinakasentro, naiwang tulala na lang si Russell doon. Pinanood niyang mabaon ang sandata sa katawan ng kalaban habang nakasilip sa isang maliit na siwang sa paligid. Nang makitang tumba na ang lahat, bigla na lang siyang bumagsak sa lupa dahil sa sobrang lupaypay ng katawan. Biglang lumitaw ang system screen, at nag-abiso na matagumpay niyang natapos ang lahat ng kanyang mga misyon. Tatanggap siya ng premyong 2 low-grade na mana stone at 3 piraso ng pinakamababang uri nito bilang gantimpala. Makukuha rin niya ang isang misteryosong gamit na tinatawag na sungay ng nakalimutang hari sa kanyang pagtatapos. Yung kakaibang bagay na nakakadena kanina, iyon na pala ang sungay ng nakalimutang hari na tinutukoy ng mahiwagang system. Nagliyab ang sungay at lumitaw ang screen na nagsasabing nagtataglay ang bagay na ito ng esensya ng apoy. Nagpakawala ito ng nakakasilaw na liwanag na pumuno sa buong kuweba ng yelo sa loob lamang ng isang saglit. Hindi na ito namalayan ni Russell dahil tuluyan na siyang nawalan ng malay sa tindi ng pagkapagod at puyat. Sabi sa system, kailangan niyang pasukin ang isipan ng nakalimutang hari para makuha ang kabuuan ng kanyang mga premyo. Maya-maya ay nagising siya sa isang kakaibang lugar kung saan nakagapos ang kanyang buong katawan ng mabibigat na kadena.
Lumitaw ang system screen at kinumpirmang nakuha na niya ang misteryosong sungay ng nakalimutang hari bilang premyo. Nakasulat din doon na kailangang pumasok sa malay ng hari para tuluyang makamit ang ipinangakong gantimpala sa kanya. Naguluhan siya sa mga kadena, imbes na premyo, pakiramdam niya ay isa itong matinding pagpapahirap sa kanyang sarili. Biglang umalingaw ang boses ng hari na magbibigay daw siya ng isang kapiraso ng kanyang natatagong lakas. Nagpakita ang nagbabagang sungay at ang matulis na dulo nito ay direktang nakatutok sa kanyang nanghihinang katawan. Akala ni Russell ay papatayin siya, at hindi nga siya nagkamali biglang bumaon ang sungay sa kanyang dibdib. Napahiyaw siya sa sakit, halatang kaya siya nakakadena ay para hindi siya makatakas sa ginagawang proseso ng paglipat. Bumaon ang talim sa kanyang laman at nagpakawala ng napakalakas na enerhiya sa loob ng kanyang buong katawan. Parang sasabog na ang kanyang pagkatao habang patuloy siyang sumisigaw dahil sa hindi makayanang hapdi at kirot. Pinipilit siyang gamitin ang lakas na iyon ng boses, pero wala na siyang marinig sa sobrang tindi ng paghihirap. Nagliyab ang kanyang katawan sa sobrang mana hanggang sa lumitaw ang isang dambuhalang dragon sa kanyang likuran. Nagising na lang si Russell sa dalampasigan matapos siyang tangayin ng malakas na agos ng tubig sa pampang. Napadaing siya dahil sa bugbog na katawan at naguluhan kung nasaan na ba talaga siyang lupalop na dinala. Mukhang nasa loob pa rin siya ng Maldiva dahil sa estilo ng mga gusaling nakikita niya sa malayo. Medyo malabo pa ang kanyang isip kaya ipinaliwanag ng sistem ang tungkol sa naganap na pagsipsip ng lakas kanina. Nasipsip na ang lakas ng sungay at ang sobrang mana ay itinago muna sa loob ng kanyang katawan para sa huli.